sa family planning methods ay tiyak marami pong namamatay sa ating mga ina sapagkat nga they are having unwanted and mistimed pregnancies which are high risk. Yang baho ay kailangan natin ipagkait ang pundo ng gobyerno para matulungan sila. 11 mothers die daily because of the complications from childbirth and pregnancy. And meron tayo pong commitment sa United Nations, sa Millennium Development Goal, na kailangan natin ma-reduce ang maternal mortality. Malayo pa tayo po sa target despite our commitment. Tayo ba ho ay ipagkakait natin sa ating mga magulang, mga kababaihan, ang kanilang karapatan to freely and responsibly determine the number and the spacing of their children. Iyan po ay isang human rights na tayo po ay signatory sa Tehran Convention o Tehran Declaration 43 years ago. Hanggang ngayon pinagdedibatehan pa natin kahit na ang ating bansa ay nag-signify na sang-ayon tayo sa deklarasyon na yan. Kaya't sa palagay ko naman, itong pag-a-address ng kahirapan, itong pag-a-address ng mga anak ng mga Pilipino who have wasted lives and do not have any fighting chance to be productive in their life, ay kailangan nating bigyan ng sapat na pundo upang we could sustain human development. Yung tinatawag natin na tuloy-tuloy na kaunlaran. Sa Section 16, Mr. Speaker, mandatory po ang pagtuturo mula sa grade 5 to 4th year ng reproductive health and sexuality education. Pwede po bang tumanggi ang isang estudyante sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na siya ay may natural and primary right ng duty sa pag-aruga ng kabataan for civil efficiency and development of moral character, na ang kanilang nanay ay mag-exempt sa pag-aaral ng subject na ito? Iyan po ay nasagot ko na rin kahapon sa tanong ni Congressman Bagat Singh, pero ulitin ko ang sagot. Iyan po nga mandatory sexual education. Nagpadala na po kami ng voluntary amendment sa Committee on Population and Family Relation na binigyan namin ng karapatan ang mga magulang na mga anak nilang minor de edad na pwede nilang huwag papasukin sa sexuality and RH classes. Yan po ay nandiyan na ang aming amendment na yan. Kaya't yung mga magulang na ayaw nila na paaralin ng sexuality education ang mga anak nila, eh pwede nang to opt out. Respetuhin natin ang personal na paniniwala hinggil sa sexuality education. But this might prejudice their children. I can see a chaotic situation here, Mr. Speaker, because there will be many students who will not take that subject because of religious belief. For sure, they will not be allowed the next grade of level, or worse, won't be given their diploma. I am sure the distinguished sponsor knows that only the court will have the final authority to determine on issues of the Bill of Rights, particularly the free exercise of religion. Mapupuno ang korte ng kaso na ganito hanggang siguro sa pagtanda ng mga kabataan natin, hindi pa na-desisyonan ang ating ang kaso nila.
Mr. Speaker, naniniwala po ako na ang mandatory teaching ng reproductive health and sexual education ay labag sa ating Constitution, particularly Section 5 ng Bill of Rights, which state, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or reference shall forever be allowed. I will explain and I hope the honorable sponsor can enlighten me also. Well, unang-una, doon sa sinabi ng atin na kasama that it will result to a chaotic situation, palagay ko ito pong apprehension na ito ay hindi mangyayari. Ilan na taon ng survey, halos 2 dekada ng survey. At tinanong yung mga respondents, kayo ba ay pabor na ituro ang family planning sa inyong mga anak sa mga paaralan? Overwhelming po yung respondents, sang-ayon sila. At mga estudyante naman, mga kabataan tinanong, gusto ba ninyo na meron ko yung sexuality education sa mga paaralan? Overwhelming din, gusto nila. Kaya walang basihan po ang apprehension na yan. At hinggil naman po sa religion, we respect the freedom of religion. Pero nasagot ko na rin ito po kahapon sa tanong ni Congressman Garcia. Marami po ng desisyon ng ating Korte Suprema na merong distinction po hinggil sa freedom of religion. Dalawa pong aspekto yan. Una, freedom to believe, which is absolute. But freedom to exercise one's belief in an overt action, iyan po ay subject to the regulation of the state in exercise of police power. Mr. Speaker, ayon po sa Section 16 ng RH Bill, the DepEd, Commission on Higher Education, TISDA, DSWD, and DOH shall formulate the reproductive health and sexuality education curriculum. Such curriculum shall be common to both public and private schools out of school youth and enrollees in the alternative learning system. Dahil ito ay curriculum, ibig po bang sabihin ay obligado ang estudyante na kunin ito, otherwise di po niya makumpleto ang kanyang mga subjects sa school year? Nasabi na po namin, yung mga magulang na mga estudyanteng minor de edad, meron silang karapatan, huwag payagan ang kanilang mga anak na mag-attend ng sexuality or RH classes na integrated po yan sa mga iba-ibang subjects. Kaya't wala pong basihan yung apprehension na maraming hindi makakagraduate at maraming hindi makatanggap ng diploma kung sila po ay exempted to attend sexuality education classes. Sila rin po ay exempted to take the exams related to those subjects on sexuality. Kaya't double exemption to. Exempted sa pag-attend, exempted din sa pagkuha ng mga periodic tests. Kaya't walang kaso po. The House of Representatives has decided to adjourn after Congressman Pacquiao's interpellation, finding there is no quorum. They will resume the debates on Monday. In the meantime, stand by for Future Perfect.